Samantala, nakatutok ang PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency sa umunoy paggamit ng drug money sa Hatol ng Bayan 2025. Yan ang sentro ng balita ni Floyd Brenz. Tinututukan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang napabalitang paggamit ng drug money sa nalalapit na Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay PDEA spokesperson Attorney Joseph Calulut, bagamat wala pang pinal na beripikasyon ukol dito, marami na silang natatanggap na impormasyon mula sa mga magkakalaban na politiko ang nagsasabing gumagamit ng drug money para siraan ang kanilang mga katunggalis sa politika. Kaya naman patuloy ang ahensya sa pagmomonitor at investigasyon para tiyakin na walang illegal na gawain ang magaganap sa darating na halalan. Posibleng matapos na ngayong linggo ito ang pag-iimprinta ng mga balota para sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 3 milyong balota na lang kasi ang kailangan nilang tapusin kaya posible ngayong Biyernes o Sabado ay tapos na sila sa pag-iimprinta. Bukod naman sa pag-iimprinta, mabilisan na rin ang verification ng mga balota, katunayan nasa kalahati na ng mga naimprintang balota ang verified na. Sa printing po ay 3 milyon na lang. Actually, meron lang tayong mga ilang reprints. So, sabi ko nga, baka pwedeng mga Sabado ng umaga, matapos kasama yung reprints. Inihahanda ng Senado ang mga toga para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., binigyan ng go signal ni Senate President Chis Escudero ang mga senador para kumuha ng sukat ng toga na may parehong kulay at disenyo ng maroon. Tulad ng sa huling corona trial, inaasahang magsisimula ang trial sa Hulyo. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.